Hallelujah. Tayo po'y sumandaling manalangin. Aming Diyos, sa mga dakila, tunay nga makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa araw na ito na tunay nga ikaw ang aming pinupuri at pinapasalamatan. At tunay nga o sa mga sa paghayag ng iyong salita, patuloy mo ang pakapulido sa parang inspirasyon ng iyong lingkod. At tunay nga na hindi ako magkukulang, magkusuryos, patuloy nga na maihayag lamang ang kapangyarihan ng mga iyong salita. May itong aming dalangin, dumedepende lamang sa pinakamakapangyarihang pangalan, ang pangalang Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Hallelujah. Isa pong kagalakan na muli ay narito ang lingkod ng Diyos sa inyong harapan. At tunay nga, bigyan po natin ng pamagat ang salita ng Diyos sa araw na ito, the household of faith which pleases God. Isang sambahayan, isang pamilya na tunay nga nakakalugod sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Gusto po ba natin iyon? Ang bawat pamilya, tunay nga na makapagbigay ng karangalan sa pangalang Jesus. Alam natin na ang bawat isa, bawat magulang, may mga pangarap para sa kanilang mga anak. Tama po ba? Marami, of course, tayo po ay may kanya-kanyang aspiration, pagdanais, ano ba yung gusto ko sa buhay. Okay. Pero tunay nga na, paano ba hubugin ng isang magulang ang kanyang pamilya? Salamat sa Diyos kasi nga, tunay nga na, hindi po lahat ay nahuhuli. Sabi nga sa mga iba, may mga naririnig ako, naku, anong edad ko na, tsaka ako pa nalaman ng katotohanan, maghahabol tuloy ako. Ganyan. Pero, and the brighter side, yung mga susunod naman nating henerasyon ay mas mapalad na. Tama po ba? Kasi nga, nagsisimula po talaga sa isang magulang ang pagpapala para sa kanilang mga anak. Kaya nga, every decision, bawat desisyon na gagawin ng isang tao, may apekto ito, makaka-apekto ito sa susunod na henerasyon. Alam niyo po ba iyon? Kaya nga, napakainam kapag ang isang pamilya ay sama-sama talaga na magpupuri sa Diyos. At tunay nga, natutuwa ako kanina, ipinarealize sa akin ng Diyos na sa iglesia ito, walang nag-iisa. Ang una po talagang naturuan ay si Missionary Ashley, Sister Ashley. Alam niyo, ang nawin niya agad ang kanyang mother. So they are two. Hindi pa niya alam din noon, paano ba niya ipapahayag, paano ba niya ituturo sa kanyang mama, aloha, paano ba niya ituturo sa kanyang magulang, pero God gave her wisdom. Nakuha yun sa pakikipagkwentuhan. Alam mo ba, Mi? Ito yung tinuro sa amin. Alam mo ba, Mi? Makikita talaga. Okay. Na-realize ko din, of course, Sister Yol, na anak ko siyang pastor. Okay. Kasamahan po namin yun na pastor. Kaibigan po namin yun na pastor. Kasasabay namin na nahubog para maging pastor. Si Pastor Kichi. Ano pa ba? Siyempre kami ni Pastor Raymond, di naman kami magkaiba. Okay. Isa lang din kami. So, si Nanay Melda, paano siya nag-umpisa? May nag-akay sa kanya. Siya din naman. Alam na ko, maalala ko lang talaga. Sobra yung galak niya. Pastora, si Melissa, si Eris, darating. Alam niyo yung galak niya noon? Okay. Kaya nga, kapag umiiba na yung isipan ng isang tao, alam mo na kung anong dahilan. Umaatake ng kaaway. Pero lagi natin titignan yung purong puso. Tapos nung naging seryoso naman na Sister Melissa and Eris, ito na yung problema nila. Paano kaya namin naman ipapakilala sa Pangasinan? And God gave them wisdom. Napakalaga po ng wisdom. Kaya nga, lagi tayong humingi ng wisdom, paano ba ang gagawin ko? Kasi nga, kung tayo ay mag-e-evangelize, magtuturo na gagamitin lang natin sarili natin galing. Ay, magaling akong magsalita, makukuha ko yan. Hihiyain tayo ng Diyos. Pero kung tayo, taglayin lang natin yung purong puso at pagnanais, Ama, gusto ko din naman na sila, hindi lamang ako ang makakatanggap ng katotohanan, then God will make a way. I know for sure. Because you are here. Even those who are joining us online, you are here with us. At hindi ito aksidente kung bakit tayo nagkatagpo-tagpo. Kaya nga, pinapasalamatan namin. Alam mo, tinatapon kami noon ni Pastor Banji.
Isa-send off na yung dalawa. Kung ipapanood lamang namin sa inyo, sige, one time, ipapanood namin sa inyo yung sending off namin. Alam mo, buong drama ng buong congregation kasi kami yung pinakaunang isa-send off, ihahayo para maghayag. Okay, magtatag ng church. Okay, sa Aurora, napaka-challenging po sa Aurora. Alam mo, buong congregation nun sa Taytay, iyak nang iyak. Kasi nga, syempre kami ang unang aalis. Pero kung hindi po kami pinaalis, okay, hindi naman sa pinaalis, inihayo by the inspiration na binigay ng Diyos kay Pastor Vandy na aming senior, okay, aming kinikilalang tagapagturo, hindi po tayo magkakatagpo. Kaya nga, may dahilan ang lahat. At sabi nga namin, hindi namin makakalimutan. At hindi namin, we will be forever grateful sa lahat po ng kinasangkapan ng Diyos para kami ay maghubog at maging pastor sa araw na ito. Sa aking ama, si Pastor Arsenio, kay Pastor na, asawa ni Pastor Banji, si Pastor Banji, sa lahat ng mga naging naturuan namin. Sa totoo lang, paano kami natuto, paano namin nagawa na makapagturo, makapaghayag. Nagsimula po na kami ay ginamit in that church, maturuan kung sino'y nandito. Kayo yun din po yung gagawin nating training. Okay. Dahil nga nagkaroon ako ng 4 days training. Okay. May 4 days training ako, 21 to 24. Okay. Tunay nga na natutunan ko, iba kasing education, iba yung training. Kapag training talaga, kailangan mong i-train ng isang tao para magawa din niya. Okay. Hallelujah. Kaya nga sa pagkakataong ito, tayo din po ay gustong i-train ng Diyos para tayo po ay makapaghayag ng salita niya. Okay. Kung magloko man yung internet connection, naka-ready na ako. Naka-record siya. Pero kung hindi niya kaya ng YouTube, i-switch niyo po into Messenger. Okay. Then we will just upload this, yung recording para po sa ating mga kapatid who are joining us online. Kasi nga, and we have to pray also na tunay nga maging mas maayos ang ating internet connection. Kasi talaga ang kaaway, hindi siya natutuwa. Okay. Much better ilagay nyo na lang sa messenger call kung ayaw. Okay. Ngayon po, sa ating pagpapatuloy sa pananampalataya, alam ko ang bawat isa ay may mga patotoo. Madali lang po ba ang maging Kristiyanong totoo? Totoo Kasi pwede ka lang naman talaga maging Kristiyano, pero hindi totoo. Meron ba yung ganun, Pastora? Meron. Kristiyano lang sa pangalan. Masabi lang na ano ba ang religion mo para lang may masabing may religion. Sige, Christian. Gine-generalize ang Christian. Pero pag sinabi mo kasing Christian, Christ, okay, the root word Christ, ibig sabihin dapat Christ-like. Ibig sabihin dapat kaugali mo na ang Panginoong Jesus. Pero alam natin na meron tayong mga kahinaan. Tama po ba? May mga sari-sarili tayong kahinaan. At tunay nga na sa kahinaang iyon, tayo po ay tinitignan palagi ng mga tao sa ating kapaligiran. Hallelujah! Kaya nga minsan parang nakakatakot magkamali, pero sabi ko nga, darating man ang pagkakataon na tayo ay magkamali. Andun pa rin yung habag ng Diyos para tayo ay humingi ng kapatawaran at makapanumbalik. Ang pinakamahirap kapag ikaw ay nagkasala, tapos hindi mo na rin mapatawad ang iyong sarili. Kailangan natin maunawaan kung ano ang ating estado. Kailangan po natin maunawaan ano ba yung pundasyon ng building, ng faith ng ating tinatatag. Our faith, ang ating pananampalataya, ay dapat ang sentro lamang ay ang Panginoong Jesus. Tama po ba? At kung ang Panginoon Jesus ang sentro, okay, ibig sabihin, siya ang pundasyon. At kung ang Panginoon Jesus ang pundasyon ng ating pananampalataya, ano man ang mangyari, di ba? Sa mga building na napapagawa, saan ang pinakamatibay na building? Sige nga. Pag sinabing Philippine-made, delikado. Baka kulang sa semento.
Pero pag sinabi natin Japan-made, meron tayong alam na quality. Iba sila sa quality. Tama po ba? Iba yung quality pag Japan. Kasi isa na lang sa halimbawa, yung kulay namin sa Abuan River. May logo yun, ay may Japan-made yun kasi andun yung pan ng Japan. Japan po ang nag-fund noon. Okay. Ngayon, hanggang ngayon, hindi po nasisira. Yung kabilang barangay na tulay na gawa ng Pilipino, sira agad. Bagong pagawa ulit. Okay. So, ibig sabihin, ilang bagyo nang dinaanan nun. Nalilipos yun. Talagang ang sumisira kasi noon, yung mga logs na malalaki, sinisira niya. Okay. Pero iba pa rin yung gawa talaga ng matibay. Anong ibig kong sabihin? Kailangan natin siguraduhin na ang pundasyon ng ating pananampalataya ay ang Panginoong Yesus at ang Kanyang salita. Pag ang saligan ng ating pananampalataya ay ang ating emosyon, kapag okay ka, tsaka ka lang mananambahan. Eh paano pag hindi ka okay, may problema akong pastora, hindi ako magsisimba? Okay. Ang sabi ng Diyos, lumapit ka. Mateo 11:28, hindi naman niya sinabing lumapit kayo, kayong masasaya. Mateo 11, makipagbukas kayo sa akin. Verse 28, sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong kasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ito po ang prinsipyo ng Diyos. Pero iba, mananalangin ka lang ba pag okay ka? Or mananalangin ka lang ba pag may problema ka? Sa anumang sitwasyon, kaya nga po, practice natin, alam ko, it's really a challenge, hindi po madali. Lalo sa mga kuyatan ng trabaho. Ang hirap po talagang i-maintain. Pero ang challenge talaga na tinuturo natin at patuloy natin itinuturo at dapat matrain kayo na maging sundalo ni Kristo, taglay ang panalangin. Alam nyo na bilang tayo nga po ay pinili ang katotohanan. Ibig sabihin, tayo na po, okay, ang naging pundasyon na ng pananampalataya natin ay ang Panginoong Yesus. Now, okay, ano nga po ang gagawin natin? Ibig sabihin, kung ang Ama na natin ay ang Panginoong Yesus, ibig sabihin, meron na tayong kaaway. Ang kaaway natin ay ang Diablo, okay, ang mga fallen angels. Idagdag mo pa ang mga demonyo at sino sila? Sila ang mga namatay na walang pananampalataya. Pero pag pinag-usapan naman, meron din tinatawag na living demons, buhay, pero demonyo na. Paano yun? Ibig sabihin, buhay siya, pero walang ni katiting na liwanag sa kanya. Ibig sabihin, those who are practicing witchcraft, those who are practicing mga gawa ng kaaway. Alam niyo po ba kung bakit okay lang sa Diyos na sirain ang isang lipi, isang lahi kapag ang mga gawa nila, it is detestable to God? Pwede ba natin questionin ang Diyos? Walang awa ang Diyos. Pero bakit hinayaan niya na mamatay silang lahat? Wala tayong laban sa katwiran ng Diyos sa pag-oras ko. Kahit nga ang Amalekites, ang utos niya, pati ang hari, magi ang lahat ng kanilang matatabang baka, bata, matanda, babae. Sabi niya kay King Saul, patayin mo lahat. Bakit? Dahil ang mga gawa nila ay karumal-dumal, hindi kinalulugdan ng Diyos. Ibig sabihin, para po magkaroon ang Diyos ng atensyon para sa atin, kailangan po natin siguraduhin na tayo po ay umaayon sa kanyang katuwiran. Mahirap po yun. Alam ko, very challenge ang bawat isa, lalo sa mga bago. Tapos nag-a-adjust kayo. Ganito pala iyon. Siyempre, bakit? Dati ba sanay kayong manalangin? Hindi nga, mami. Nung hindi pa kayo natuturuan sa katotohanan, nanay, okay. Sa isang araw, ilang oras ang panalangin? Ilang minuto? Pag naalala ng po, pastor. Di po ba? Hindi naaalala eh. Pero, kaya nga tayo magpapasalamat sa Diyos, sasabihin sila, napaka-strict ko naman ng dalawang pastor na ito.
Pero mas okay na stricto tayo kasi nga, sabi nga ni Pastor kagabi, narugi. Okay. Nang narugit, Okay. Narrow gate, ibig sabihin makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan na kapiling ang ating Ama. Ito lang po. May choice tayo. Wala na po pong pilitan sa iglesia ito. Pero ang trabaho nga po namin ni Pastor Raymond, katulad nga ng preaching kagabi, kapag ikaw ay pinagkatiwalaan ng mas marami, mas mabigat ang iyong responsibilidad. Kung mabigat na ang responsibilidad, alam ito ng mga nasa office na nagiging supervisor, gano'n, mabigat yung responsibilidad. Mabigat din po ang responsibilidad ng naatasang maging lingkod ng Diyos. Sa amin po, katulad nga si Ezekiel 3 verse 18, okay, puntahan natin iyon. Kapag ang isang tao ay nagpapatuloy sa masama at hindi mo winarningan, ikaw ang sisingilin. 3 verse 18. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Isa ito sa bigatin ng isang lingkod at ipinapasa na rin namin sa inyo ang bigatin ito. Kasi nga, kung kami alam ito, ngayon ipinapaalam din namin sa inyo na kung kayo din naman ay mananahimik. Alam na alam mo na yung kapatid mong iyan, yung minamahal mong iyan, mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Hindi mo man lang magawang pagsabihan dahil takot ka sa kanya. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Hindi ko sinasabing sisingilin sa iyo ang kanyang dugo. 19. Subalit, kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo iyon pananagutan. Kapag nagpakasama ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib. Mawawalan ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. 21. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid at sila'y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. Hallelujah! Ngayon, malaki ang pananagutan natin. Nakikita nyo na ba? Kaya nga sabi ko, ipinapasa na rin namin sa inyo ang pananagutan ito. Ikaw ang nakakasama. Ikaw ang nakakasalamuha. Pero kung hindi mo siya pagsabihan, sisingilin sa iyo. Pero kapag pinagsabihan mo na, Pastora, paulit-ulit ko naman sinasabi at hindi nakinig, pag namatay siya, labas ka na doon. Okay. Ang pinakamahalaga, may ginawa tayo. Tama. At kailangan din naman sa atin, hindi lamang tayo Kristiyano sa bunganga. Alam mo yun? Kristiyano lang sa nguso, pero kulang sa gawa. Kaya nga pag sumikapan natin ng ating mga sambahayan, our household ay maipundasyon sa katotohanan. Makipagbukas kayo sa aklat po ng Mateo, chapter 7. May dalawa kasi. Paano ba magpagawa ng bahay? Soon, pagpalayan tayo ng Diyos, tayo din naman ay mapagpapalat. Makapagpatayo din na tayo. Ilang site ng church ito. Pero dahil nga may wisdom tayo, hindi naman kailangan church muna bago ang members. Kailangan muna kasi members muna. Okay. Kaya salamat sa Diyos dahil nga sabi ko, ang daming plano, sabi ko nga, pinag-usapan namin kagabi, ang daming plano. Dapat nga, magpapatay ng kuhit, kubo-kubo lang doon, para lang. Kasi ang alam ang point lang doon, Nay, para lang may mapag-gather, may mapag-ipunan lang ng tao. Kasi nga,
Marami kaming experience kapag ang isang sambahayan ay hindi tumanggap, ang hirap maggawain. Kasi nga may kumukontra. Pero pag ang mismong may bahay, ay talagang aprobado niya ang gawain, malaya po ang gawain. Okay? Kasi malayang kikilos ang banal na spirito. Sa 24, Matthew 7:24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ibig sabihin, pag matibay ang pundasyon, hindi agad-agad magigiba. Ang bawat nakikinig ng salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. 27, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ibig sabihin, ito po ay paalala sa ating lahat. We should not just be hearers of the word. Hindi lamang tayo dapat tagapakinig. Kailangan po tayo na kumilos at isagawa. Ano ba yung natututunan natin? Kaya nga hinay-hinay mo tayo sa pagtuturo. Bakit? Sabi ko, kahit pa ang dami namin pinuno namin kayo agad ng turo, pero kung hindi nyo maisagawa, nothing. Parang magigiba lang din yan. Kaya nga salamat. Kasi nga, ang isang training talaga is regular prayer. At salamat sa Diyos kasi alam ko, ang bawat isa ay nagsusumikap. Kahit naman ang mga lingkod na Diyos nagsusumikap din. Natunay nga na din. Okay. Natunay nga na makapanalangin. Ano ba yung pakiramdam natin pag hindi tayo nakapanalangin sa isang araw? Iba? Lalabas talaga yung kademonyuhan. Totoo yun. Tama? Kung nakapanalangin ka, di ba mapapansin mo, hindi ka madaling magalit eh. May control. Pero pag hindi ka nakapanalangin, ay, talaga, walang control. Pati ko nga. Tama po ba? Okay. Kaya nga, doon natin maiintindihan. Hindi po tayo ang makapagbago sa atin. Pero sa ating pagdepende, paninilukod sa Diyos, pagpapakumbaba, doon tayo bibigyan ng Diyos ng pagtulong ng mga anghel para tayo ay makontrol. Siguro ang ginagawa ng anghel, tumigil ko. Imbes na magbubunga ka, talagang may kukontrol eh. Ang banal na spirito, kukontrol din. Okay. Ngayon, sa ating pananampalataya, lalo po ngayon, ang nakakatuwa naman sa church na talaga natin, bawat pamilya ay pinapaalalahanan ngayon. Okay. Siyempre, wala nang katuwang, ikaw ang nanay, ikaw ang tatay. Okay. Dalawa ka, nanay at tatay ka ngayon. May Chris. Okay. Kaya nga, paano natin uhubugin ang bawat isa? Paano natin protektahan ang bawat pamilya? Kailangan po ang pundasyon, walang iba, kundi ang Panginoon Yesus. Ng pundasyon ng bawat relasyon, walang iba, kundi ang Panginoon Yesus. Ibig sabihin, walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Hallelujah! Ngayon, alam niyo po ba, sino ba ang nag-establish ng pamilya? Wala pong iba, kundi ang Diyos mismo. Bakit? Supposedly, kung maiintindihan natin, sa umpisa pa lang, si Adam at si Eva, dapat kay Eva na talaga, may sisilang ang Panginoon Yesus. Pero dahil nga siya ay nagkasala, napatagal. Okay. God blessed that line, yung linya kung saan maipapanganak ang Panginoon Yesus. Mababasa niyo yan, pag binasa niyo ang Mateo, okay, yung linya, Abraham, gano'n hanggang pumunta kay Jose. Yung linya mula kay Judah. Okay. God bless that line. Okay. Ngayon po, tunay nga na ang kalooban ng Diyos ay pagpalain niya talaga ang bawat pamilya. Kaya nga, salamat sa Diyos dahil nga may nag-umpisa na sa ating church na tunay nga na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, hindi niyo naman talaga alam iyan. Okay. Nakilala niyo na kami, ganyan na yung sitwasyon ninyo.
Okay, kaya hindi namin kayo husgahan sa sitwasyong iyan. Pero, ngayon na natuturuan kayo, nasa inyo na kung paano magsimulang ituwid ang mga nagawa noon. Kasi tayo naman pinapatawad tayo ng Diyos. Tingnan mo nga, kapag spiritual talaga ang pagsunod, ang daming atake. Kasi ayaw ng kaaway na sumunod tayo. May pipigil kasi ayaw niya tayo mapagpala. Pero ang Diyos, ang kalooban niya, pagpalain ang bawat pamilya. Kaya nga, ang katotohanan lamang po ang inihahayag sa iglesia ito. At kung paano nga, ng pagpapala ng Diyos, hindi lang sa individual. It will flow in a family. Okay. Kailangan natin itong maintindihan. Okay. Ano po bang sinasabi sa Gawa 16:31, diba? Kapag ikaw ay nanampalataya, ang buong mong sambahayan ay mapagpapala din. Mananampalataya. At alam kong ranas na ranas nyo ito. Amen po ba? Kasi may isa sa pamilya na totoong tumanggap. Gawa, chapter 16, verse 31, sabi po dito, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoon Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Hallelujah! Amen! Kasi nga, totoo ito. Kailangan may magsimula. May isa na seryosong mananampalataya at tunay nga may dadamay ang buong pamilya. Totoo po ba ito? Amen. Nangyari po ba ito? Amen. Alam niyo yan. Na kaya nga sabi ko natutuwa ako kanina habang nakaupo ako doon, pinapaalala sa akin ng Diyos ang pagpapala naman dito sa ating church. Although marami din po ang umalis, pero ang Diyos, God is really faithful. Kung ang Diyos ay tapat sa inyo, dahil nga inilalapit ng Diyos ang mga lingkod ng Diyos para magturo sa inyong katotohanan, in our part ni Pastor Raymond, siya ay tapat. Dahil nga, kung kami ay nananalangin, Ama, kung kami ay iniiwan ng mga tinuturuan namin, Ama, bigyan mo naman kami ng mga totoong tatanggap na. Ang Diyos po ba ay tapat? Tama po ba? Kaya nga, totoo ito. Dinidinig ng Diyos ang panalangin ng mga matapat sa Kanya. At totoo ang pagnanais na siya ay pakatok din. God knows every heart. Hindi tayo makakapagtago sa Kanya. Ano man yung nasa isipan mo ngayon, ano man ang nasa puso mo ngayon, hindi natin ito maitatago sa harapan ng Diyos. Kaya nga, huwag niyo pong isipin na kayo ay mag-isa. Dahil ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan para hindi tayo mag-isa. May kasama tayo. Hindi po tayo malulungkot. Amen po ba? Kailangan pa ng tissue. Ngayon, sa iglesia nito, tunay nga na maunawaan ng bawat isa. Okay, na tayo nga po ay gustong pagpalain ng Diyos. Alam ko narinig nyo na po ito, pero sana maunawaan ng mga, lalo na sa mga magulang at mga balak magpamilya, okay? Pero isa lang naman yung adult natin, si Missionary Ashley, kaya nga lagi natin siyang ipanalangin. Okay, alam niyo ang prayer request kaya para kay Pastor Missionary Ashley, ang ibigay sa kanya ng partner, okay, na ay makakatuwang niya sa paglilingkod. Si bonus na pagpogi, okay? Okay, siya pa lang naman kasing dalaga natin kasi isa medyo lumayo-layo na eh. Okay, sa mga dalaga na muna, ang golden rule, wala muna. Ibibitin natin pati warik to pag meron. Eto ha, sa totoo lang, ang itinuro talaga sa amin, magbo-boyfriend ka na kapag gusto mo nang magpakasal. Okay. Sa totoo lang, para maiwasan ang dagdag na kasalanan. Of course, sabi ko nga, tapos na iyon, kung hindi kayo naturuan, yun, ito na yung ituro nyo sa inyong mga anak. Kasi nga, ang hirap ngayon kontrolin ng mga kabataan sa totoo lang. Kaya nga, ang mga magulang ay kailangan namin kayong turuan ngayon na kailangan talagang manampalataya ang bawat isa. The only way na maingatan ng inyong mga anak, kailangan ninyong magtapat at maging totoo sa Kanya.
Doon lamang po talaga. Kasi hindi natin alam ano yung mga atake ng kaaway sa atin. Okay, sa Exodus chapter 20, okay, basahin natin. Verse 5 tayo. Okay, sa verse 5, huwag mo silang yuyukuran. Okay, sige, 4 muna. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit at nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanigbubuhing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saninlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong saninlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Hallelujah! Maunawaan po ba natin ito? Napakalaki ng parte po ng magulang. If you want your generation to be blessed, manampalataya sa Diyos at sumunod sa Kanya. Pero sumpa ang ipapamana ng isang magulang na hindi makikinig sa Diyos. Kaya nasa inyo pong mga kamay. Isa din ito sa privilege ko nun sa pamilya ko. Tama naman po na paaralin talaga natin ang mga anak natin kasi nga ang kalaban ngayon, syempre, lack of knowledge, mapapahamak talaga isang tao na kulang sa kaalaman. Okay. Ngayon, sa spiritual na usapin naman, ang hinahabol po natin ay kaligtasan ng buong pamilya. Hallelujah. Kaya nga, kailangan po nating magtapat. Seryosong-seryoso ito. Kaya nga binibigyan palagi tayo ng Diyos ng choice. Okay? Karapatang mamili. Hindi naman to sa pilitan, ano? Kasi sa Deuteronomio 30, verse 19. Deuteronomy 30 verse 19, sabi po dito, saksi ko ang langit at ang lupa, na ngayon inilalahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang iyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal sa lupain ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Hallelujah. Meron po tayong pagpipilian, pagpapala o sumpa. Siyempre, kapag inihayag mo ito sa karamihan, pagpapala lahat ang piliin. Pero ang tanong, pag sinabing pagpapala ang pipiliin, ibig sabihin may gagawin tayo. Amen po ba? May pagsunod na gagawin. At doon po makikita kung totoong nananampalataya. Kanina yung nabasa natin sa Matthew chapter 7, ang isang sambahayan o ang isang pananampalataya, okay, ang isang pananampalataya na tunay nga na matibay ang pundasyon ay ang pananampalataya na may kasamang pagsunod. Alam mo ang katotohanan at sinusunod mo ang katotohanan. Pero, ang isang nakikinig lamang pero ayaw sumunod, okay, para kang nagpatayo ng bahay sa buhanginan. Okay? Anong mangyayari? Pag nasa buhanginan, madaling masira, walang pundasyon. Ibig sabihin, tumitibay ang ating pananampalataya sa ating pagsunod. Titibay lamang ang ating pananampalataya sa pagsunod. Lagi po natin tandaan yun. Even if tinuro na namin ng mga theologies sa inyo, kapag hindi nyo nga gagawin ito, napakalaking sayang, maglalagay lang siya, lalaki lang ang inyong mga ulo, kasi nga ang nasa isip nyo ay puro alam nyo na, mas magaling na kayo kaysa sa mga pastor. Okay, yun ang pinakaayaw ko. Okay, lalo na sa mga advance ko lang naturuan, na magyayabang na tayo. Siya, nag-ahayag na siya, pastor na siya, hindi niya alam yung alam ko, mas malalim pang pagkaalam ko. Huwag po sana ng mga tinuturo natin ay magiging kayabangan. Kasi hindi po iyon ang ugali, hindi po iyon
ang meron sa ating Panginoong Yesus. Our God, Jesus Christ, is humble and obedient. Lagi po natin yung tandaan. Lagi po natin yun naalalahanin ng ating Panginoong Yesus, wala siyang ibang ginusto kundi ang magpakumbaba at sumunod. Kaya anong struggle ng isang mananampalataya palagi? Yung kalooban mo na gusto mong sundin, laban sa kalooban ng Diyos. Tama po ba na laging naglalaban iyon? Ito pa, yung main text natin. Yung mga Diyos noon, ibig sabihin, kasama na po. Yung mga naituro na sa iyo noon pa. Na mga halimbawa, bawal kang magwalis ng gabi at lalabas ang suwerte. Lalabas daw yung basura. Saan nila kinuha yun? Bawal maglalabas ng pera ng gabi at mawawalan ka ng pera. Tama. Ito pa, bawal silang magpasweldo pag Monday. Kasi baka Monday na Monday kumpanya, mauubusan. Mga Chinese yan. Mga pamahiin. Pero ang tanong, totoo ba yun? When we compare to the Bible, kaya nga ang daming sabi-sabi. Uy, wag mong gawin yan, bawal. Kung tatanungin mo, bakit? Basta. Okay. Pero sa atin, with evidence in the Bible, bakit hindi mo itutuloy yung kasalanan iyan? Dahil nga mamamatay ka sa iyong kasalanan. Okay? Isa sa kasuklam ay sa mahirap na sitwasyon, okay, na mawawalang halaga, yung nabasa natin kanina sa Ezekiel, chapter 3, na auto sa umpisa, gumawa ka ng mabuti. Pero, sa kalaunan, nagpakasama ka, mawawalang saysay ang lahat ng ginawa mo noon na mabuti. Ito din yung prinsipyo na hindi totoo yung sinasabi nila na basta tinanggap mo ang Panginoon Jesus, ligtas ka na. Paano kapag ang sitwasyon mo, tinanggap mo ang Panginoon Jesus, tapos mamaya nagka-problema ka, tinalikuran mo, ligtas ka pa rin? Yun ang problema. Kasi nga, ang nananalay tayo ngayon sa karamihan, kaya nga hindi natin lahat papaniwalaan ang mga maghahayag, you have the right and you have the responsibility, okay, na saliksikin ang salita ng Diyos. Totoo ba yung inihahayag sa akin? Paano kapag yung naghayag sa inyo, sasabihin niya, ako ang anak ng Diyos. Tayo pong lahat ay anak ng Diyos. Pinapaging anak ng Diyos. Kailan po tayo pinapaging anak ng Diyos? Sa pagkakataon, sa panahon na atin siyang tinanggap at sinampalatayahan. Kaya nga po tayo nakikibahagi sa bautismo kasi nga nakikibahagi tayo sa kamatayan ng ating Panginoon Yesus. Ang ating pag-asa ay ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya lahat tayo na nanampalataya sa Panginoon Yesus, kahit tayo ay mamatay, alam natin na tayo ay mabubuhay muli. Kaya ngayong awitin natin kanina, mabubuhay para sa'yo. Tanungin mo nga ang iyong sarili, para kanino ka nabubuhay? Aminado tayo nung kulang pa ang ating pagkaalam, ang mga rason natin para mabuhay, ang ating pamilya, ang ating mahal sa buhay. Tama po naman. Pero ngayon na ipinapaunawa na ang katotohanan, tayo po ay nabubuhay para sa Diyos. Bakit pahahabain ng Diyos ang ating mga buhay? Dahil nga marami pa tayo na mahahayagan ng kanyang salita. Alam niyo po ba na ilang beses na ako muntikan mamatay? Bata pa lang ako, malulunod na ako ilang beses na kaya nga hindi ako pwede sa tubig. Kasi lagi ako napapatayin sa tubig. Nung under training ako, nasa Taguig ako noon. Uso sa amin kasi din, halimbawa, pag pinahirapan niya ang church worker niya, iti-treat din niya. Kaya soon tayo din, ganun din. Okay. Nandito muna tayo sa hirap time. Okay. So, birthday ata nun ni Pastor Vanjian, ganun. Punta kami ng Real. Ang tinig ng banal na spirito sa akin, nakatingin ako sa life jacket, ang utos niya sa akin, magsuot ka. Tapos nagtanong pa nga, kung magkano may life jacket, gumagano ba ako sa kasama ko? Pero hindi ko pinakinggan, hindi ako nagsuot. Nasa pababaw naman ako, yun ang katwiran ko. Ang problema pala, yung kung saan ako nakapwesto, dun ang rip Karen. Alam niyo yun? Kung saan
Naandoon, biglang lumalim na parang hinukay. Ako nasa malapit lang ako sa pampang. Eto na ako pampang na yan, pero hinukay. Sila pastor nasa malayo, papagitna na sila. Tapos tinatawanan nila ako, bakit ako naghihingi ng saklolo? Yung malapit-lapit sa akin, si Pastora Mean, pupunta sa hansana niya ako, pero hindi rin niya ako mapuntahan. Ito lang siya, nandyan siya sa inyo. At ato ako, hindi niya ako mapuntahan kasi sobrang lalim na sa akin. That time, sabi ko, alam niyo ginawa ko dahil alam ko pwede na ako mamatay. Patawarin mo na ako, bilisan na ang aking kasalanan. Tapos sabi ko, pero bigla akong nagising, sabi ko, pero Ama, alam ko marami ka pang ipapagawa sa akin, buhayin mo na ako. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob, talaga inilaban ko, makapunta lang sa pampang. Alam niyo, pagkakan ko sa pampang, nanginig ako na hindi ako makahinga na hindi ko na alam. Tapos may sumunod din sa akin na muntikan din. Sabi ko talaga, ito ang problema kung hindi ka nakikinig sa tinig ng Banal na Espiritu. May warning na sa akin. Kaya napakahalaga yung mga ganun na, alam mo bakit may nag-uutos sa akin gawin ito? Ibig sabihin, may na-warning na tayo. As in, may warning talaga sa akin pero hindi ako nakinig. Yun ang problema. Ayun, muntikan ako pero salamat pa rin sa Diyos dahil binuhay niya ako. Kasi sabi ko, mabuhayin mo pa ako kasi nga, alam ko gagamitin mo pa ako. Sabi ko, hindi ko pa nakaya kasi ganito, ganyan. Hindi ko pa nagagawa ito. Umanong talaga ako nabuhay po ako. Salamat sa Diyos. Kasi kung patay na ako, hindi niyo na ako naririnig. Baka tumanda din binato si Pastor Raymond. Hallelujah. Kaya nga, there is a purpose. Bakit ka nabubuhay? Bakit gusto mo bang humabay ang buhay? Kung ikaw ay may karamdaman, bakit gusto mong mapagaling? Bakit? Kasi kung hindi para sa Diyos ang iyong dahilan, sayang. Ang iba gustong humaba pa ang buhay para ma-enjoy pa daw ang buhay sa mundong ito. Pero sabihin ko sa inyo, nakaka-enjoy ba talaga ang buhay sa mundong ito? Minsan naisip ko, puro pahirap eh. Ang dami natin challenges. Tama? Kasi nga, our citizenship, wala dito. Although Filipino citizen tayo, may maiba, dual citizen na. Ano yung pangalawa? Senior citizen na. Meron ba? Okay. May mga senior citizen na, yung dalawang citizen na nila. Pero kailangan natin siguraduhin ang ating citizenship ay sa langit. Okay. Hallelujah! Ngayon, bilang tayo po ay naghahanda for our eternal being, let us always be reminded to build a household of faith. Na ang bawat pamilya ngayon ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Yung kwentuhan natin kagabi, okay, na sinubukan namin sa mga bata, sa kalaunan, nung pinigilan na ng magulang or nawala na yung taga-akay, hindi na namin maituloy. Okay, sumunod ang kabataan. Kabataan kasi yan eh. Although seryoso, nakikita namin may mga potential talaga. Sayang na nasasayangan ako sa mga potential na iyon. Pero meron pa rin naman nagtuloy. Si Alia nasa Taytay na. Nagtutuloy pa rin naman iyon. Pero nung pinigilan na rin ng mga magulang, wala nang magawa. Okay. Nananalangin na kami. After that, sabi ko hindi. Kailangan na namin manalangin ngayon ng couple. Eh salamat sa Diyos, nadagdagan ang mga couple, pag sinabing couple, mag-asawa sa iglesia nito. Kasi matibay po yun. Pag isa ka pa lang, medyo mahirap eh. Sobrang isa dito, tatay at nanay na siya. Wala na siya kakouple. Huwag na lang din. Ano? Okay. Kasi mas matibay po. Lalo kapag may approval ang magulang para maturuan ang kanyang mga anak. Siyempre sa nag-iisa kasi meron din kami sa Tangoluan. Sister Aloha. Kung ipapanalangin ni Sister Aloha, yung kanyang asawa, Albert, baka nakikinig. Natunay nga na pumasok din sa kanya, okay, ang katotohanan. Siyempre, single din si Sister Yo. Okay, huwag kang mag-alala, single din si Sister Yo. Okay? At sa mga single naman, magpakatibay. Okay? Kasi ang partner nyo talaga, ang Panginoong Yesus. Okay? Sa mga hindi pa seryoso, kailangan pa na lang magseryoso kasi nga,
Naghahabol tayo ngayon. Pero sabi ko, kung ikaw ay nag-iisa pa lang, magpakatibay ka. Dahil nga, panghawakan natin ang sinasabi sa Gawa 16:31, kung ikaw ay nananampalataya, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay mananampalataya. Tatanggapin. Amen! Niniwala po ba tayo? Ay, hindi pa pruweba ito? Isa yung nag-umpisa, di ba ga? Hindi naman agad-agad lahat. Kaya nga, kasi nga, there's a challenge. Dun sa mga nauna, kailangan nyo talagang magpakatibay. Hallelujah! Ngayon, ang utos kasi sa Genesis chapter 1:28, di ba? Humayo at magpakarami. Pero, nabago yung utos na iyon, spiritual na ang utos eh. Sa Genesis chapter 3, okay, verse 15. Yung unang utos kasi, physical lang. Maghumayo at magpakarami. Maraming nakikinig sa bagay na iyon. Pero sa Genesis chapter 3, verse 15, okay, sabi dito, kayo ng babae, aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya, lagi kong paglalaban. Ang binhi niya ay dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya ikaw ay tutuklaw. Prophecy ito para sa Panginoon Yesus. Okay. Pero para din po ito sa atin. Nung tayo na po ay naging anak ng Diyos, meron na tayong kaaway spiritual. Kaya nga, bakit parang lagi may gusto tumuklaw lagi sa atin? Laging gustong may umatake sa atin. Kasi nga, Genesis chapter 3, verse 15 pa lang, naisulat na, tutuklaw. Pero meron tayo ibinigay sa atin ang otoridad. Ano? Aapakan natin, dudurugin ang kanyang ulo. Ang symbolization ng ulo is authority. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng Diyos ng karapatan, ng otoridad, na durugin, okay, ang gawa ng kaaway sa paanong paraan? Only by the name Jesus. Ganon katindi. Makapangyarihan ng pangalang Jesus. Okay. Hallelujah. Kaya nga, halimbawa, dumating ka man sa pagkakataon, hirap ka ng manalangin, banggitin mo ang pangalang Jesus. There is power in the name of Jesus. Kasi alam naman niya talaga yung gusto mong ipanalangin. Kaya nga pag emergency na talaga, Jesus, doon talaga eh. Nakakaramdam ba ang bawal na bakit parang hindi naman nawawala ng atake, Pastora? Natatawa na ako sa mga kwento dito. Alam niyo po ba, natawa ako kagabi. Kasi nga, nakita ko, may mga nakahanda ng mga maliliit na palangganita. Kasi dati po, pag nagsusuka, nakasuka na sa floor. Hindi na paghahandaan kasi. Pero nung anticipated na nila, meron pala, bumili na ng maliit na palangganita. Ready na. Kahit magsuka ka, sige, okay, mag-cast Ngayon na natutunan natin na ang power of casting out of demons. Tignan niyo. Anong benepisyo? Kung itinakbo ka sa ospital, ilang libo? Diba? Kaya nga sabi ko sa'yo, Thanksgiving lang hinihingi ng Diyos. Libo-libo versus libo-libo. Pagpapakita lang na kinikilala mo that healing na ibinigay sa'yo mula sa Diyos. Hindi rin galing sa akin. Ganun iyon. Kasi lagi tinitingnan ng Diyos gaano ka nagpapasalamat sa lahat ng tinatanggap mo. God is looking. God's really looking. Sino mga handang magsakripisyo? Kaya nga sinasabi ko sa inyo. Yung simpleng pag-brush ninyo doon sa chinelas ko, tuwang-tuwa ako kagabi. Uy, linis-linis. Okay. Sobrang nakakatuwa iyon kasi nga ibig sabihin, meron kayong pakialam. May pakialam kayo sa gawain. Okay. Alam niyo po ba? Okay. Sabi nga bigyan mo lang ng isang baso. Okay, ang lingkod ng Diyos, aalalahanin na iyon. Kasi nga sa lingkod niya, sinasabi ko nga sa inyo, pag dumating na rin kayo sa pagkakataon na kayo ay lingkod na ng Diyos, mararamdaman nyo din. Pero bago kasi mangyari yun, napakadami rin mga sakripisyo. Ang challenge sa amin, lagi sa amin, ang atake sa amin, tumigil ka na sa paglilingkod. Kung sa inyo, simple lang, tumigil ka na sa pananampalataya sa amin. Tumigil ka na sa paglilingkod. Bakit? Kasi nga ayaw ng kaaway na kayo ay aming maturuan.
At ayaw ng kaaway na tayo nga ay maging mga sundalo. Okay? Kasi ang mga sundalo, hindi naman sundalo yan, hindi training. Tama? Nakadepende rin ang ranggo sa training. Tama? Kung hihina-hina ka, doon ka talaga. Pero kung ikaw ay talagang titibay, talagang magpro-promote ka. Tama po ba? Ang kaligtasan po ay libre at para sa lahat. Pero gusto ko kayong i-challenge sa reward. If you want to be rewarded, kasi ang goal natin, hindi lang po kaligtasan. Talagang given na yun ang kaligtasan. Pero i-aim din natin ang reward. Ang reward kasi nakadepende naman ngayon sa ginawa mo. Sa kaligtasan, wala tayong kailangang gawin kasi wala naman talaga tayong ginawa. Ibinigay na sa atin ang kaligtasan. Pero if you want to be rewarded, hindi lang sa langit, kahit dito, sinasabi ko sa inyo, you will see the reward. Choose to serve. Hallelujah. Katulad nga po dito sa Joshua. Tandaan po natin, sino lang ba sa unang henerasyon ang talagang nakatagpo sa promised land? Only Joshua and Caleb. At kung ano ang pinangako ng Diyos para sa kanilang dalawa, 100% na tinupad ng Diyos. As a reminder to us na kailanman ang Diyos, hindi po niya kalilimutan ang kanyang pangako. His provision for us. Hallelujah. Especially ang challenge now is to build a household of faith. Basahin muna natin sa Joshua chapter, hindi ko pa kasi pala nakalimutan ko na naman na i-download ang Tagalog version. Kasi kailangan mo na i-download yan via Wi-Fi. King James ko na yung nandyan. So, sa Deuteronomy. Joshua chapter 24 verse 14. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos ang dating sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at Ehipto. Si Yahweh lamang ang iyong paglingkuran and if it seems evil unto you to serve the Lord, choose 14 muna tayo, Pastor. Now, therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served in the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Kaya ngayon Yahweh na yung Lord, okay. Ibig sabihin, ito yung pagkantuhan din natin kagabi, alam nyo ba, ang isang barangay, isang malaking part din ng church natin noon, ang umalis. Kasi nga, ito yung preach ni Pastor. Tapon nyo na ang inyong mga Diyos-Diyosan. Bakit daw naman kasi pinapatapon ni Pastor Raymond? Matagal na nilang iyong ginagawa. Pero kami po ba ang nag-uutos nito? Joshua, chapter 24, 15. Okay. Ang Diyos mismo ang nag-uutos. Yung mga natanggap nyo noon, kasi paano papasok sa inyo na puro ang kautusan ng Diyos, ang salita ng Diyos? Kailangan matanggal yung una ninyo noong natanggap. Kailangan matanggal po talaga. Hindi pwedeng magsama. Ano nangyari sa Catholicism, sa Roman? Catholic is a universal church. Okay? Pero in-embrace ng Romans, kaya naging Roman Catholic. Kaya nga, ini-insert ng Romans ang kanilang ways in Catholicism. Kasi in the beginning, Catholic, ibig sabihin, universal Christian, universal church. Pero dahil hinaluan na ng mga ritual nila, ng mga gawain nila, traditions, yun yung problema kapag ang church nasa tradisyon. Nagiging problema yun. Kaya nga, lagi natin i-check. Ang lahat ng gagawin natin dapat Bible-based. Nasa Bible. Doon natin makikita, tama pa ba ang ginagawa ko? Hindi. Okay, next. Sa 15, and if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the side of the flood, or the gods of the Amorites and
in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. In Tagalog, babasahin ko. King James Version yun, ha? Verse 15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang Diyos ng mga Amoreo na sinamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Ito nga po ang panalangin natin later. As for me and my house, we will serve the Lord. Ako at ang aking sambahayan maglilingkod sa Diyos. Ulitin nga natin. Ako at ang aking sambahayan maglilingkod sa Diyos. Minsan pa, ako at ang aking sambahayan maglilingkod sa Diyos. Isa pa, ako at ang aking sambahayan maglilingkod sa Diyos. Amen. Narinig po yan ng Diyos. Iyayahanda rin namin ang mga cheating, ang mga bata. Very good sa mga edad nila. Dahil nga, tuturuan na natin sila. Kung kayo medyo na late ng pagtanggap, okay lang. Kasi nga, may next generation naman. Okay. Alam niyo po ba, isa din sa inisip ko, dapat pala, noong bata pa lang ako, seryoso na dapat ako sobra-sobra. Kasi nga, 12 years old ko na-receive ang Holy Spirit. Pero syempre, bata-bata pa ako eh. Pero alam niyo po ba, 12 years old noon, kaya ko mag-preach. Hindi ko rin alam kung bakit. Kasi nga, yun pala is by the Holy Spirit. Kaya pag natanggap ang banal na Spirit mo, dapat i-challenge mo yung sarili. Hindi mo na-receive ang speaking tongues, ang Holy Spirit para mag-speak in tongues. Lang. Kailangan mong i-challenge yung sarili. Kailangan kong magamit para sa Diyos. Kaya ibinigay. Basahin natin. Acts chapter 1, verse 8. Bakit ipinagkaloob ang banal na Espiritu? For you to receive power. Pero sige, verse 4 muna. Gawa chapter 1, verse 4. Hindi binibigay sa atin ang banal na Espiritu para manahimik at gamitin lang natin pang sarili ang speaking tongues. Hindi tayo binigyan, pinagkalooban ng banal na Espiritu para lang mag-speak in tongues. Marami pang iba, pero sige, simulan natin. Gawa chapter 1, verse 4. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama at sinabi ko na sa inyo. Kaya nga sa mga hindi pa nakakatanggap, anong gagawin? Hintayin. Okay? Hintayin. Huwag muna kayong aalis. Ibig sabihin, pumirmi ka lang, pumayapa ka lang kasi ibibigay. Kasi kung binigay sa kanya, ibibigay din sa atin. Alam niyo po ba, may kwento ako. Pero huwag niyo naman patagalin sa 7 taon. Meron kaming kabataan doon mula sa Taguig, na-transfer sa Taytay. 7 taon po siyang nag-antay bago niya ma-receive ang Holy Spirit. That Friday night, sabi niya, hindi, lumuhod siya. Hindi ako alis dito hanggat hindi na ibinibigay sa akin. 7 taon na ako nag-aantay. Kasi that time, seryoso na siya. Noong una kasi, medyo bata-bata pa, hindi pa seryoso. Kaya nga, alam mo, kung ibibigay na sa iyo, sa totoo lang. Tama? There are signs, alam mo, malapit-lapit na. Pero lagi alam niyo ang sekreto, hinahanap palagi ng Diyos ang total commitment, total surrender na gusto mo siyang paglingkuran. Ako, ang patotoo ko, nung natanggap ko po ang banal na Espiritu, you are not too old to receive the Holy Spirit. You have to receive the Holy Spirit. Kailangan niyo po matanggap ang banal na Espiritu. Okay, ano po? Okay, ngayon, 12 years old, alam niyo po gabi yun. Kauuwi ko galing yung Cubao, may crusade. In-invite ni Pastor Arsen, yung papa ko, na pastor, galing mo ba dito kami sila. Okay. Tapos, ganyan, sabi niya, yung pastora, lahat ng kabataan, na gustong paglingkuran ng Diyos, umaharap. Alam niyo po ba ang action ko lang na ginawa? Tumayo ako, hindi ako nagsalita. Humakbang lang yung paa ko paharap. Paghakbang ko paharap, alam niyo para ako na kuryente, mula ulo ka pa, hindi na ako makagalaw, tapos para ako na kuryente. Tapos mamaya, ayun na,
parang nakuryente na rin dila ko, ganun na. Tapos, alam niyo po ba, kinuha ko sa harapan, tapos kinas-out ako sa harapan ng lahat. I-display ako sa kanya, nagwala-wala na ako doon. Alam niyo, sabi lahat kasi yung mga madaming barangay yon. Yung anak ni Pastor Arsenio na demon possessed. Kasi isipin mo, first time na makakas out ako doon. Punong-puno ako ng sama ng loob. Kasi nga, syempre, kung ikaw ay nakitira sa isang bahay, tapos syempre makakarinig ka ng masama, bilang bata, ilang taon lang ako noon, mula grade 3, tinatanggap ko lang, hindi ko alam kung paano ko anong gagawin ko kasi walang nagturo. Kaya sabi ko nga, bilang magulang, kailangan nyo kausapin ang inyong mga anak. Tatanungin, meron ka bang masama ba loob mo? May kinakasamaan ka ba ng loob? Kailangan natin silang kausapin, turuan na anak, hindi yan ganda. Kailangan ng guidance. Wala kasing nag-guide sa akin na dapat pala magpatawad ako. Dapat pala itong gagawin ko. Kailangan lang kausapin. Sabi ko, kayo yung mga kulang sa akin and I want to teach na ito yung gagawin natin. Ito pa, be careful, mga magulang, sa mga babanggitin nyo sa inyong mga anak. Kasi either you are declaring blessing or ikaw mismo sumusumpa sa sarili mong anak. Eh kapag palagi mong sasabihin sa anak mo, bobo, talagang bobo yan. Remember pag nagde-declare tayo ng blessing sa Proverbs? Okay? Nasa tongue. Kaya nga sabi mo, talino ka pa. Yes! Kaya tinuturuan ko kayo, you have to lay hands. Siyempre, mag-pray muna ang magulang, mag-cast out ka muna ng demons, kasi mamaya may pasok mo lang din sa kanya. Mag-pray ka muna, after mo okay ka na, nakapag-pray ka na, tsaka mo mag-declare ng blessing sa anak mo. Sa totoo lang, tinuturuan ko nga kayo ngayon. Ano mang kakulangan din noon? Paano yung mga magulang ko, pastor? Nung nakarinig din sila ng preaching, alam niyo ba ginawa nila sa amin? Matatanda na kami. Tumawa. Sorry, anak. Kasi nga, nagkulang daw sila. Sabi ko, hindi po. Napatawag ko, meron man noon, nakapagpatawad na ako. Isa pa, sabi ko, nagpapasalamat pa rin ako. Dahil kayo ang binigay na magulang sa akin. Kasi kung hindi kayo ang magulang ko, hindi ko rin alam ang buhay ko. Dati kasi, syempre, pag naghihirap ka, isipin mo, sana ganito na lang yung magulang ko. Pero ngayon na-realize ko, it's really a blessed thing ng magulang ay mananampalataya. Kaya be a blessing. Be a blessing. Ikaw ay dapat mapagpala. Parang anak mo ay tunay nga na mapagpala. Even online, be a blessing. You have to claim the blessing. Bakit ba tayo pinagnanakawan ng kaaway? Kaya nga magsisimula tayo sa pagsunod. Okay, babalik tayo sa Holy Spirit. In Acts chapter 1, verse 8, sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Witnesses, you will be witnesses saan? In Jerusalem. Ang Jerusalem po is your own family, closest to you. Jerusalem, Judea, okay, iba na, mga kamag-anak, kaibigan, Samaria, kaaway mo. Ang Samaria ay kaaway, okay? Hirap nun. And to the ends of the earth. Ibig sabihin, lagi tayong mag-witness. Ang ibig sabihin ng witness, magpapatotoo tayo. Okay. Mahirap, lagi pag binabantayan nila ang buhay natin. Yan ba, Kristiyano? Makakarinig tayo ng gano'n. Huwag kayo mag-alala. Inuunahan ko na. Makakarinig kayo ng gano'n. Husgahan kung anong mga gagawa nyo. Pero kailangan nyo lagi dumepende sa Diyos. Ang lagi namang titignan dyan, paano ka magpapakumbaba. Hallelujah. We are building this church. Okay. Hindi physical. Kundi itong church na tayo nga ay pinagbubuklod ng Diyos ng iisang Espiritu. Walang ibang adhikain, kundi tayo nga ang lahat sa atin ay makapagtagumpay. And when the time comes, makikita-kita tayo sa langit na tayo nga ay masaya at naligtas. Para saan ang paghihirap na ito kung hindi tayo maliligtas? Isipin nyo nga, kahapon nung nagbabiyahe kami, mahilo-hilo na ako sa daan sa init. Pero sabi ko, para saan ang mga sakripisyong ito? Walang iba kundi para sa kaligtasan. Of course, priority sarili. After that, kayo, patuloy namin maalagaan. And even online, nananalangin tayo. Sa mga gustong sumama, paghanda ng plane ticket, papuntang 20 euro. Ngayon pa lang, mag-save na. Okay. Mura lang naman. Hindi naman naabot sa 10,000. Okay.
Pag nakakuha ka ng maaga-aga, actually, ang plane ticket ko lang doon, aabot lang sa 3K, papuntas pabalik. Yes, pagkuhan. Pero kung hindi nyo pa, syempre, ang mga sasama sa mission kailangan malakas. Kasi maraming atake. Umay, hindi ko kayo maiuwi, ah. Isa din sa ipanalangin natin, magkaroon tayo ng family camp. Na, ang tawag ito, of course, kasi nga, nakikita ko ang basis natin is, bumabalik tayo sa core, the family. Kasi nga, ano naman ngayon, okay, kasi nga, number 1 naman talaga priority is Jerusalem. At yun nga po, tulungan nyo din kami sa panalangin kasi may nililigawan din po kaming family. Family merkado. Okay, tunay nga po na ang Diyos po ay napakabuti. Okay, the household of faith which pleases God. Okay, ito po ang hinahanap niya. Napakabuti ng Diyos. Nararamdaman niyo ba na mahal niya kayo? Kasi hindi po niyo pala ito narinig. Mamamatay pala kayo na hindi niyo alam ang patutunguhan niyo. Bakit din natin hinahabol ang iba? Kasi ayaw natin mamatay sila maging demons. Bakit? Kasi nga, dadagdag pa sa kalaban. Okay. Mamaya, dadagdagan ni Pastor yung preaching na ito. May part 2 para sa husband and wife. Ako na-focus kasi ako sa family. Family. Okay. Ang magulang may mas malaking responsibilidad. Sa amin, sabi ko nga Sister Emeline before, although siguro sabihin natin, hindi siguro, mas bata kami kasi sa inyo. Pero dahil kami ay naatasan na mga alaga sa inyo, spiritually, kami ang nangangalaga, kami ang inyong mga magulang spiritually. Kaya nga pag tinatanong ako, ano ng anak mo? Pakadami kong anak, matatanda nga lang. Spiritual. Pero of course, nalalangin din tayo ng physical na anak. Kasi kailangan may magmana. Alam niyo po ba, kung rin yung prayer namin para kay Melissa and Neris, produce godly offspring. Ibig sabihin, ang may sisilang, may dagdag na kaaway. Ng kaaway. Okay, hindi kaaway na Diyos, ha? Dagdag na magiging kaaway ng Diablo. And this is a declaration of war. Really. Nakita natin ang laban. Iran versus Israel. Diba? Kung sinong mas tuso, sinong mas matalino, siya ang mananalo, tama. Pero ang talino natin ay mula sa Diyos. Babalik ako, binibigay po ang lahat ng tulong para sa atin. Ibinibigay ang banal na spirito para tayo po ay magpatotoo. Paano ba magwi-witness sa korte? Magwi-witness ka ba na tahimik ka, hindi ka magsasalita? Diba? Ang isang witness, nakapanood na kayo ng hearing? Sige, sino nakapanood na dito ng hearing? Sa movie man lang. Di ba bago sila mag-witness, mamamanata pa sa Biblia. Tama? Na totoo lang sasabihin nila. At pwede silang makulong kung hindi totoo ang kanilang ihahayag. Okay. At pag-upo nila doon sa witness seat, nakaamba ang buhay nila. Kaya nga may witness protection program. Tama? Tayo din naman, we are witnessing for the King. We are witnessing for God. Anong ibig sabihin nito? Nasa witness protection program din tayo ng Diyos. Kaya nga tayo ay may mga anghel. Sabihin, umatake man ang mga kaaway na iyan, okay, mas malakas pa rin ang magtatanggol sa atin. Hallelujah! Eh, bakit tayo matatakot sa kanila? Bakit tayo matatakot sa kanila? Eh, ang Diyos natin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kahit pangakunin ang buhay natin ang sigurado lang dapat ligtas tayo. O nakakatawa minsan yung kwento ni Sister Yon. Pag magkausap sila ni Pastor Benji, Ma, kahit mamatay ka na ngayon, basta ligtas ka, okay ako. So, totoo lang. Okay, alam niyo po ba kung na pag-ibig sa Korea kasi, halimbawa, o pati din dito. Sa Korea, di ba, kailangan yung sobrang pagrespeto sa patay. Nakapanood na kayo mga Korean drama? Di ba, pag anniversary, ang daming luluto yung pagkain, iaalay doon sa picture, tama? Kaya sobra din yung pag-worship nila on the dead sa mga Koreans. Sa atin dito, ginagawa din dapat, di ba? Nag-aatang. Wala na dito, di ba? Okay, wala na dito. Okay. Hallelujah. Sabi nila, nakakarinig na ba kayo? Wala kang respeto sa patay.
Diba? Ibabalik ko naman. Kanino tayo respeto? Sa papay o sa Diyos? Yun yung lagi natin tatandaan. Kaya nga, yun nga din, salamat sa Diyos dahil nakinig yung dalawang ito. Sabi ko, na-appoint sila as missionary. Sabi ko, kailangan yun ng sumunod. Eh, nangako na sila, bago sila ma-appoint ng missionary, this year, itatama na nila yung pagkakamali. Okay. Kasi nga, hindi namin kayo, sabi ko, hindi namin kayo pagagalitan dahil sa dati nyo ng kasalanan. Pero kung pailiwanag na namin ang katotohanan at magpapatuloy kayo, doon namin kayo pagsasabihan. Kung nagkamali ka na, ang tanong, paano mo ngayon itutubig? Yun naman yun eh. In this church, we do not condemn. We love you. That's why we are teaching the truth. Masakit. Alam namin masakit. Okay. Pero kailangan pong ihayag. Ngayon, ano ang sino at ano or sino ba ang dapat nating paluburan? Ang tao ba? Ang tradisyon ba? O ang Diyos mismo? Mind you sa amin, ang kasal namin ni Pastor, hindi na isa katuparan ang tradisyon namin mga Itugaw. Kasi kapag isinakatuparan yun, ako po, saan maghanap si Pastor Raymond ng 16 na baboy? Tandaan ninyo, isa lang ako, nag-iisang dalaga, nag-iisang anak ng babae, malaki ang hihilingin. Kung talagang ibabase nila sa usapang Itugaw. Okay. Isa pa. Nung kasal kasi ni kuya ko, parang may something kay papa ko na gusto pa rin niya, gusto niya ipakita sa party nung isa doon na iyayabang yung kasal ko, gano'n. Kaya sabi niya, pagkasal ko, talagang kagas ko siya ng palaki. Papakitaan niya yung basta may nangyari noon. Na parang siguro nakahiya siya sa part niya. Tapos, pero hindi rin napangyari. Kasi hindi kalooban ng Diyos na magyabang ka. Hindi kalooban ng Diyos na ipakita natin sa tao na tayo ay, alam mo yun, magyayabang. Ang lagi niyang gusto makita sa atin, pagpapakumbaba. At nakita ko na lahat ng tradisyon, kasi ako din nangako, hindi ko gagawin yung tradisyon na iyan. Kasi kalokohan talaga iyan. Okay. Pero ang pinakamahalaga sa amin noon, paano kami susunod. Yun lang talaga. Kaya sabi ko, sino bang ikakasal? Ako o sila? Diba? Sino bang ikakasal? Ako o sila? Ako naman eh. Okay. Isa pa, na magte-30 na ako nung bago yung kasal. Kaya, adult na talaga. Okay. Hallelujah. Okay. Ngayon, sa pamilya ko, okay, magtatapos na tayo. Yay! Pupunta na tayo sa second card. Tandaan po natin, ang mga magulang nakasalalay sa inyo ang pangangalaga. Kaya nga sabi ko, kayo po ang tuturuan ko para matulungan nyo kami na turuan ang inyong mga anak. At tunay nga na tayo po, to be a household of faith which pleases God. Ibig sabihin, walang maiiwan, buong pamilya ay tunay nga na mananampalataya at maging kalugod-lugod sa Diyos. Sa mga hindi pa sabihin natin, kasi siyempre kahit nga kami mismo, tandaan ninyo, kahit kami, hindi pa nga namin maakay-akay. Ang pamilya ni Pastor Raymond, huwag kayong mag-alala. Kasi kami din mismo, lumuluhod sa panalangin para sila ay makayagan. Kung pwede lang silang isabit, hilain. Pero hindi eh, kasi kailangan mag-desisyon sila. Pero salamat. Nagpapasalamat kami kasi nga, nung last worship doon, alam mo, iyak ako nung iyak. Kasi siyempre kasama na sila. May maririnig kayong batang maingay, gano'n. Pero naiiyak ako kasi nga, ito yung hinihiling namin. Na kahit pa, sabihin natin hindi pa gano'n kaseryoso, pero basta may isama lang sila. Kasi lagi ako naniniwala that faith, sabi na sa Romans chapter 10:17, faith comes from hearing and hearing the word. Kaya ano silang makarinig lang ng makarinig. Kasi pag narinig lang nila ng narinig, mabubuksan din sila. Kaya nga, very good yung ginagawa nyo. Sige, lakasan nyo pang audio Bible nyo. Para marinig nila. Okay.
Isa din sa tinuturo ko dito, para ma-practice kayo magsalita sa harapan. Nandito lang din naman kayo. Sige, tag-isang chapter, humarap, magbasa. Lakasan. Okay, gaya-gayahin nyo na ako. Okay lang yun. Kailangan ma-practice ninyo. Okay? Nasa inyo yan. Practice. Kasi nga, hindi naman sa umpisa, okay, agad Sister Ashley, si Missionary yun. Nagkakakamali din ng unang, pero kailangan mo nga simulan. Hindi talaga perfect, normal, is okay. Basta magsimula na maghayag. Okay, kasi pag takot ka, sisingilin ka talaga ng Diyos. Bahala ka. Kaya nga sa ating as we end, sabi nga ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kayo, kung ayaw niyong sumunod, kung ayaw niyong maglingkod, basta ako at ang aking sampahanan maglilingkod sa Diyos. Let this be a prayer to all of us. Napakasaya na makita mo ang buong pamilya na naglilingkod. Actually, may kanta yan. As for me and my house, we will serve the Lord. Okay? Kaya nga sa pagkakataon ito, tayo nga po'y panalangin. Magpasalamat tayo sa Diyos sa Kanyang salita. At simulan po natin idalangin, ako at ang aking pamilya, ako at ang aking sambahayanan ay maglilingkod sa Diyos. Let us have the faith in that. Let us call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus! 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 O Diyos, Ama na dakila at tunay nga makapangyarihan sa lahat. Ama, kami ay narito sa iglesia nito. Father God, naninukol at kinikilala ka na ikaw ang Diyos namin na tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kasama ang aming mga kapatid joining us online, we pray, Father God, that as for me and my house, Father God, we will serve you. Ako at ang aking sambahayan, ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa iyo, Ama. Kaubagan mo kami. Kaubagan mo kami sa iglesia ito, O Diyos, Ama. Kaubagan mo ang bawat pamilya, O Diyos, Ama, Parigan. Ama, sa mga kapatid, asawa, Ama, kamag-anak, magulang, na hindi po, O Diyos, Ama, seryoso at kasama, O Diyos, Ama, dinadalangin namin. Ama, kahabagan mo kami, O Diyos, Parigan. Pagkat Ama, ninanais namin na sila ay tuminga na makasama namin sa katotohanan. Father God, we pray, O Diyos Ama, bigyan mo kami ng kalakasan. We pray for the Holy Spirit, O Diyos Ama, na siyang gagabay sa amin, tutulong sa amin, O Diyos, at tuloy na patuloy na magpapaalala upang patuloy sa mga na kami tumupad sa iyong kalooban. Father God, bless this church. Bless every church member. Bless every family in this church. In Aurora, O Diyos Ama, remember family Mercado, O Diyos Ama. Family o Kampuan, Tawang Naluk. Family, O Diyos Ama, na Medrano, Bustamante. Remember sa mga bayan, Turuin family. Remember the Los Santos family, O Diyos Ama. Remember Arias family, ang Patenyo family, ang Celio, O Diyos Ama, lalahanin mo. Amang Haliyas mo, O Diyos Ama, ang Bakarong family. Ama, lalahanin mo nga ang bawat kapatiran sa iglesia ito. Ama, dinadalangin namin doon sa mga parikan. Ama, pagpalain mo at tunay nga na kami mamungaw sa mga taglayang pananampalatayang totoo mula sa iyo. Ama, sa iyo lahat ng mapulit pagsamba. And we declare the covering of the blood of Jesus sa lahat ng parte ng aming pamilya na hindi o sa mga magtatagumpay anumang gawa ng kaaway. In the name of Jesus! In the name of Jesus, Ama, maraming salamat. At ito nga, O Diyos, ay inihiling namin, dumedepende sa pinakamakapangyarihang pangalan, ang pangalang Jesus. Amen. Hallelujah. Tinatawag ko nga po si Pastor Raymond for the benediction. Iko-close muna natin ito bago tayo mag-second part. Kaya po na tayo tumayo, andi mo po. Ang kagandahang loob natin, Panginoon Jesus, ang kanyang kabutihan, hindi nagmamali, maliwanag at kalaman,
at sa pangunguna ng Banal na Espiritu ay inihayag ko na maranasan o mahayag sa bawat isang nakipag-isa sa Panginoon Hesus sa araw nito at sa lahat na nagpapatuloy na nagnanais maglingkod sa harapan ng Panginoon Hesus ngayon at kailanman. Amen. Amen. Ayan po. Maraming salamat po sa salita ng Diyos sa ganyan. Tayo po Oh.